Ayan po no, magandang araw mga ka-Rasyomay. Belma Santos, nilinaw na edited ang video na umanong pang-iinsulto. Ayan, palusot sila. Di ba? Pagkatapos ng mga batikos ng mga sambayanan, ngayon po ay sinabi, nilinaw na edited ang video ng manong pang-iinsulto sa mga ating mga kababayan na mababa at sila ay nasa taas, no? Iyan po. So, yun po, no? Palusot. Yan, di ba? Pero ito po, ibasahin po natin ang isang post na ang balita ngayon. Vilma Santos, nilinaw na edited ang video ng umanong pang-iinsulto. Nilinaw ng tanggapan ni Vilma Santos na edited at pinutol umano sa konteksto ang kumakalat na video clip at mga posts online na pag-uugnay sa kanya sa umano'y pag-iinsulto sa publiko. Sa opisyal na pahayag ng Office of the Governor, iginiit na maling impormasyon ang mga kumakalat na interpretasyon. Naging press interview ni Governor Vilma. Ayon sa tanggapan, piling bahagi lamang ang panayam ang kinuha at inedit mula sa kanyang buong pahayag na nagre-resulta sa maling naratibo na nagpapalabas na iniinsulto niya ang publiko. Ipinaliwanag na ang tinatalakay umano ni Vilma sa naturang panayam ay ang lumalalang problema ng peking balita at online bashing, no? At hindi ang ordinaryong mamamayan. Ang kanyang mensahe umano ay paalala sa publiko na tiyakin ang kredibilidad ng impormasyon, iwasan ang pagkakalat ng mga maling balita at pangalagaan ang wastong diskurso sa lipunan. So, yan po, no, ang kanyang binitawan mga press interview. So, ito po anong naging issue. Ito po kasi yung mga kumakalat na balita na sila po ay tinitira ng nasa baba kasi sila daw ay nasa taas. Kaya po, pilit po sila gustong ipababa dahil po daw sila ay nasa taas. So yun po ang talaga ang issue. So tingnan po natin ang mga ano pong masasabi ng mga ating mga kababayan tungkol dito sa mga comments nila. Kung sila po ay naniniwala itong sa sinasabi po ni Vilma Santos, no? Pero ewan ko lang po, no, kung ang mga tao dito sa comment, ito pong mga comment ito kasi ay ang bilang boses ng sambayanan, no? So yung iba po dito babasahin po natin kung ano pong sinasabi ng mga ating mga kababayan
So ito ini-interpret po natin para malinaw, no? Ito po, sabi, kung wala sa baba, hindi kayo tataas. Common sense naman, nasa baba ang bumubuhay sa inyo. Mrs. Batman. Ako, grabe ah. Asawa mo ang nagpapahirap sa taong bayan at nanakawin lang din ninyo. Mga ipokrito, mata pobre. Tapos po may mga emojis siya na galit talaga. Itong si Kuya Robert po, no? Ayan, hindi na po natin babanggitin ang kanyang apelido. Pero kung gusto nyo pong makita ang mga comment na to, ito po ay para sa ano po natin, katotohanan na sinasabi po natin. Pwede nyo man lang ba po tingnan sa Facebook, no? Yan po, nasa Facebook. At tingnan nyo lang po yung Sam Tanaras post. Yan po. Kung ano pong sinabi ko dito, yan lang po naman ang sinabi ng ating mga nag-comment sa mga taong bayan. So yun po na kasi ang etong si Vilma Santos as si Batman, sila daw ay binabatikos kasi sila ay nasa taas. Diba? Tapos yung mga nagbabas nasa baba. Yan po. So tingin nyo po ba fake news po ba yung mga kumakalat po na balita na sinasabi na edited ang sinasabing video ni Vilma Santos, na yun po ay kung totoo man o edited, bakit po kailangan sabihin lang? Bakit di sila halimbawa yung talagang totoong video na walang edited, pwede naman po nilang press release po yun kung talagang hindi inedit. Pero yung mga sinasabi nila parang AI lang daw yun, ay hindi, wala po kasi naniniwala eh. Yun po ang mahirap. So kung sinasabi, ibig sabihin fake news po ba yun? Kung fake news po yun, kung talagang gusto nyo maklear ang inyong reputasyon, Miss Vilma Santos, ay wala po tayong madaling gawin kung hindi ilabas ulit yung mismong video na nag-interview, yung buong video po mula po umpisa hanggang sa dulo, di ba? Yun lang ho kasimple. Pero hindi na ho kailangan siguro pwede naman mag-press release na sasabihin nyo na muna. Pero kung gusto nyo talaga maklear na sinasabi nyo na fake news, defamation, i-release nyo yung mismong video, no? Para ang tao po ay paniwalaan kayo. Ngayon, kung hindi nyo po may release, yun po hindi natin saklaw. Ayun na pong bahala mag-explain sa taong bayan. So ituloy po natin yung comment. Iba pa pong comment, no? Sabi ni Quill, best actress talaga. Oo na kayo. Kayo na ang
Grabe, no? Puta ina mayayaman. Yun po ang sinabi niya, ha? Ganda ng pagka-deliver mo. Sasabihin mo, edited. Artista ka talaga. Best actress, happy condolence and advance rest in hell. Yan po ang mga bitaw ni Mr. Jean o Miss Jean, hindi ko alam, Jean siguro. Ayan, no? Mga banat po ni Miss Jean. Grabe po, no? Mga batikos din ng mga ito. Pero yan po kasi ang boses ng taong bayan na nasa baba. Kasi po, sila po ang nagpapasahod sa inyo. No? Kailangan nyo po responduhin ang mga taong bayan. Sila po talaga ang naglukulok sa inyo dyan. At ginusto nyo po kasi yan bilang public official, di ba? Na ganpan ninyo ng mahusay ang inyong mga tungkulin. No? Talo po kayo pag ganyan lang po kung sa press release lang po, no? Kung gusto nyo po talaga ipakita nyo talaga yung mismong video, hindi lang yung press release ng talagang ang taong bayan talagang nagagalit po sa mga ganyang mga bitaw na salita, lalo na po mga nanunungkulan sa mga gobyerno. Unang-una po di pa po tayo tapos sa mga flood control issue na kumakalat hanggang ngayon, hindi pa nalulutas ang mga kaso. At sabi naman kasi ni Marcos Jr., sa Pasko ang kulungan ay nakahanda po. Sa Pasko sila sa kulungan, magpapasko po sa kulungan ang mga magnanakaw na opisyal. Pero hanggang ngayon wala pong nakukulong. Isa na naman pong budol ng ginawa ng ating Marcos Jr. na paano mo sabihin na presidente yan? Puro na lang po budol, no? So eto po, no, in the first place po, ano ba hubang ginawa ni dating finance, no, na si Rap Recto diyan po sa PhilHealth? Kaya po siya binabatikos. Ganito po kasi yun. Di ba ang mga claim tax law sa batas po, dyan po pumapasok lahat po yan ay dadalihin dyan mga tax po yan na sa law po na talaga na pupunta po yan sa PhilHealth. Yan po ang bakit niya po ginalaw? Yun po ang tanong. Ito po, no, napakaklaro sa ating batas, yung pong tax na yan gagamitin lang ho talaga yan sa kalusugan, pangkalusugan ng ating mamamayan. Ang mahirap po kasi pinakyalaman po talaga ang pera na yan, no? Yan po kasi bakit po kasi pinakyalaman niya? So, ano bang isip niya? Kasi po siguro talaga ang isip nila mababa talaga yung mga tao. Ang isip siguro mga bobo ang mga tao. Di ba? Ganun po.
at gawin na lang po ang kanilang gusto. Kahit ano gawin sa mga pera ng taong bayan. Tama po ba yun? Kasi po lahat ng galaw yan, lahat ng mga pera ng taong bayan, nilalagay po yan sa batas. Hindi po kailangan gamitin yan kagaya po ng yung perang yan na ililipat mo sa ibang infrastructure o anuman, kagaya po ng flood control. Tingnan mo, nilipat nyo po sa flood control, tapos ang flood control ay naging ghost project. So po, ang dami ring ng mga namatay. Diba? Kagaya po yung nangyari sa yan, sa Cebu. Dami po kasing mga namatay dyan dahil sa flood control. Iba pa iba. Hanggang ngayon, kahit dito po sa parting Bulacan, napakarami pong baha hanggang ngayon. Talagang mga maraming anomalya, kung hindi po ghost project, substandard. Pero madaling salita po, ang pinaka-importante dyan, nasa batas po na hindi pwedeng ilipat yan dahil po ang perang yan ay para sa kalusugan ng taong bayan. Nakakainis po kasi yung mga ganyang gawain ng mga ating opisyal. Kahit sasabihin daw common sense. Yun po ang sabi niya. Ang sabi niya economically correct, politically mali. Pero ang Supreme Court po mismong sila na po ang nagsalita, no? Kasi po ang Supreme Court ang ano po nila, ang verdict unanimous decision po yun. So talagang mali po, ang constitutional po ang ginawa ni Rap Recto. Ang bumoto po sa kanila ay 15-0. Yan po, no? So, kaya nga po siya kinasuhan ng plunder. Yan, yan po ang mga banat sa kanya ng ating Supreme Court. Tingnan po natin kung anong mangyayari sa susunod na tingnan natin. Alam naman po natin ang kalakaran dito sa ating bansa. Wala naman pong nakukulong yung mga matataas. Sabi po ni dito po sa comment ni June, remember this, Vilma, Miss Vilma. You came from ash, and to ash you shall return. No matter how you rich and famous you are, all of us will end up unto ash. Kaya yung mga matapopobre, lumingon kayo sa pinanggalingan. Dahil pare-pareho lang tayo, yun lang. Mas lucky kayo, kayong mga rich and famous, dahil kahit dead na kahit famous, dahil kahit dead na, pinapa-extend ng buhay. So prolong awake, kagaya ng yumaong Marcos Sr. Nakaburol for over 2 decades. So, before our PRD, let Marcos Sr. buried at libingan na
bla bla bla. Yun po kasi sabi ni kasi ni Jun, ang ibig sabihin dito galing ka sa abo, babalik ka pa rin sa abo. Wala ho tayong eto po, sayang po ang legacy po ni Vilma. Dahil lang ho dito nasira po ang legacy niya. 'Di ba? Napakasakit po ang tanggapin. Lumilitaw ang mga ating mga politician talagang nagiging parang nabubulag sa kapangyarihan. Yun po ang nangyayari. Unang-una dyan, nakita nyo naman po, no? Siguro, Miss Vilma, kung anong nangyari kay Akop. Ano po ba nakita nyo narinig nyo kay Vilma ay kay Akop? Nung siya po ay mamatay, siya po ay patay na pero binabas pa rin. Walang nakikiramay dahil po sa mga legacyng iniwan niya na hindi po maganda. Yan po ang nakatatak sa utak ng mga Pilipino. Yan po. So, sa inyo po, sayang no, na Miss Vilma, star for all season ka pa naman. Ang problema ngayon, paano mo malulusutan ang sinabi mong ito? Ang pinaka-the best lang po, yan ang ilabas ho natin yung talaga sinasabi nyo na hindi edited. Para ma-confirm, para sana yung legacy nyo ay maganda pa rin. No? Kasi po, ang taong bayan, hindi na kamukha nung unang panahon na pagsalita ka nga lang ngayon dito sa social media, kalat na po buong mundo yan. No? So, yan po, sana po linawin natin, Miss Vilma, kung meron po yung sinasabi nyong hindi edited, pwede nyo naman mo ilabas. Wala naman po problema yan. Mas maganda nga para malinaw yung pangalan nyo. Sabi nga ho ni Raul, You Cry is also edited. Naku po, including your tears. Ayun. Grabe puro po mga iba dito, mga anong pong tawag dyan, yung mga curse na salita. Mata pobre, akala mo naman di dumanas ng hirap, nag-burlesque queen ka pa. Kundi pa dahil sa asawa mo ngayon, ewan lang. Malalaman naman talaga kung fake yung video, pero kahit ano pang tingin ng iba, mga expert man o hindi, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi fake yung video. Ate V, huwag ka ganyan, napaiyak-iyak ka pa. Oy, mag-explain ka, Miss Vilma. Baka misinterpret ka lang sa tunay na gusto mong sabihin, or tanggap mong talagang nasa itas na kayo. Remainder, drama queen, pakiulit pa paano na edit. Sabi niya ni Clarina, gaga, yabang mo magbitaw na salita ngayon, edited? Ayan, edit. Daw artista, mata pobre, walang ambag sa bayan. Nalimutan ni Mrs. Recto kung saan siya nanggaling at nalimutan din ni Mrs. Recto na nabuhay sila sa pera ng mga taong nasa baba. Kahit po naman noon siya ay artista,
Sino po ang nagpasikat sa kanila? Kundi rin po ang mga pababa. Diba? Ganun lang ho, simple. Kasimple. Hindi naman kayo yung matataas dyan. Hindi ka naman pasisikatin. Diba? Hindi po natin alam. Pero ang nagpapasikat din po dyan, mga sa baba. Sabi ni Jun, Gonggong, the damage has been done. Oh, ang dami pong mga mabibigat na binintawang mga salita ng ating mga kababayan dahil sa iyo. So, lahat po ng ating mga kababayan dyan, no, ay nakalimutan po natin na huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe at pakiclick na lang po ang notification bell. At kung gusto niyo po makita ito mga post na to ni dito po sa tingnan niyo po sa Facebook page ng ni Sam Tanara post, no, makikita niyo po na pwede rin ho kayong mag-comment dyan. So anyway, dyan ho na muna tayo magtatapos. At maraming salamat po sa ating subscribers at viewers. God bless. Shukran.